Rumaragas ang pagpapala po sa ating yan. Para sa ating pangaraw-araw na talata, tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 22 sa versikulo 21. Huwag ninyong aapihin ang mga taga-ibang bayan. Alalahanin ninyong ng ibang bayan din kayo sa Ehipto. So, ang passage nito ay tungkol doon sa Old Testament law or rule, patungkol sa mga dayuhan na naniniraan at namumuhay kasama ng mga Israelites noong panahon nila. At, so, syempre, kasi kailangan nilang wag apihin yung mga taga-ibang bayan o yung mga dayuhan. Kasi nga, mga lingkod sila ng Diyos. Yung mga Israelites ay expected na maging mga servant ni Lord. Kumbaga, sa mga taga-ibang bansa o taga-ibang bayan o mga dayuhan na naninirahan sa kanila, kailangan maranasan nila yung presensya ng Diyos sa pamamagitan ng mga Israelites. So, sa panahon natin ngayon, ganun din yun. Kailangan wag natin arpihin ang mga dayuhan. Kasi darating ang panahon, kailangan na rin natin silang i-reach out. Kasi nga may prophecy dito sa Zechariah chapter 14 verse 9. So babasahin natin. Ang daigdig ay pamamahalaan ni Yahweh. Siya lamang at ang kanyang pangalan ang kikilalanin ng lahat. So yun na nga, na yun ay prophecy na kumbaga yung buong mundo ay magiging maglilingkod na sa Diyos, sa totoong buhay na Diyos na gumawa ng langit at lupa. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Kumbaga, kaya ayaw ng Panginoon na apihin ng mga Israelites yung mga taga-ibang bansa o mga dayuhan kasi nga yun ang plano ng Panginoon. Gusto niya hindi lang mga Israelites ang maligtas at makakilala sa Kanya, kundi yung pati yung mga dayuhan. Kasama ako doon, kasama ikaw, at kasama ang buong mong pamilya. Makakasama at maglilingkod sa Diyos, sa totoong buhay na Diyos. Hindi lang yung mga Israelites, kundi pati tayo, kasama tayo doon sa mga dayuhan. Kasi hindi naman tayo Hudyo, Pilipino tayo, di ba? Sila yung mga Jews or mga Israelites, sila talaga yung nation ni Lord. So yun na nga, ang Zechariah chapter 14 verse 9 ay prophecy na matutupad. Kaya yung mga Israelites pinagbawalan na wag na apihin yung mga dayuhan. Kundi kasi kailangan maging sa pamamagitan nila ay ma-reach out yung ibang mga lahi. So tayo rin, alam nyo ang Pilipinas, ang tawag sa atin ay missionary sending nation. Diba? Gagamitin tayo ng Diyos para mapulpil yung Zechariah chapter 14 verse 9. Pati yung mga ibang bansa, tayo ang magre-reach out. At syempre, nag-umpisa yun saan? Sa Israel. So, napunta sa atin, mapupunta rin sa ibang bansa. Kasi nga, lahat ng prophecy ni Lord, lahat natutupad. Diba? So, kung napapanood mo ang video na to, sinasabi ko sa iyo, magiging lingkod ka rin ng Diyos. Diba? Mari-reach out mo ang family mo, yung community mo, at ang buong bansa kung nasa ang bansa ka man. Kung Pilipino ka, mari-reach out ang buong Pilipinas. Kung nasa ibang bansa ka man, ikaw ang gagamitin ng Diyos para ma-reach out yung bansang yaon. Kahit saan pa yan. Ang ganda ng master plan ni Lord, ano? Gusto niya na ang buong mundo ay siya ang pinaglilingkuran. Siyempre, mag-uumpisa yun sa atin, tayo ang gagamitin ni Lord at ma-reach out natin ng iba. Hindi ba? Pero syempre, bago ka mag-reach out sa iba, i-reach out mo muna family members mo. At pag na-reach out mo na sila, sige, i-reach out mo na rin yung iba. Nang makilala nila ang Panginoong Jesus, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kadakilaan, ang kanyang pagmamahal, at ang kanyang kaligtasan na kaloob para sa ating lahat. So, inuulit ko yung Zechariah chapter 14 verse 9, sa ayaw at sa gusto mo, matutupad yun. At marahil, isa ka sa gagamitin ng Diyos para matupad yun. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa. Hindi ba? So, ready ka na ba?